Maraming nagtatanong bakit daw ang dami namin na nakita nila lagi sa picture. Ilan ba daw kaming magkakapatid? Kaya ngayong araw, sasagutin natin ang inyong mga tanong. Bago ko ipakilala sa inyo ang aking pamilya, una sa lahat, pagpasensya ng aking boses. At pangalawa, sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, please click subscribe and pakiclick na rin ang notification bell para ma-update kayo sa iba pa nating video. Sabi nila, napakahirap daw kung magkaroon ka ng napakaraming anak. Pero kami, we are 9 in the family. At proud kami sa aming parents dahil kahit marami kami, lumaki kami na may pagmamahal at laging pinapangaralan ng aming mga magulang. Kaya ngayong araw, alamin ang kwento ng aming pamilya. Una kong ipakilala sa inyo ang aking ina. Ang aking ina ay isang Cebuana na tubong taga Bukidnon. Siya ay 56 na taon na. Magsi-60 na siya bali ngayong susunod na taon. Ang aming ina ay napaka-strong na mama sa lahat ng mama sa buong mundo. Siya ay napakalakas, maligalig at higit sa lahat, hindi nagkukulang na laging mangaral sa amin at speaker ng aming bahay. Speaker dahil siya naman talaga ang araw-araw na nag-iingay sa loob ng bahay upang lumaki kami ng puno ng may kalaman at lumaki kaming mabuting mga anak. Noong ako'y bata pa, hindi ko talagang nakakalimutan kung gaano kasipag ang aming mama upang tulungan ang aming papa para lahat kami ay matustusan ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. Sa siyam ba naman naming magkakapatid, sino ba naman ang hindi mahihirapang magpalaki? Bawat isa ay iba-iba ang ugali at bawat isa iba-iba ang karakter. Kaya naman, bilang isang mga magulang, hindi pwedeng may pinapaboran ka at hindi pwedeng may nangunguna sa bawat isa. Dahil dapat pantay ang iyong pagtingin, pantay ang iyong pagpapalaki, at syempre, pantay ang pagmamahal na iyong ibibigay. Kaya sa aming mama, hindi man permanente ang buhay sa mundo, ikaw ay aming pinagdadasal na sana'y lagi kang masaya, malusog, masigla at higit sa lahat patuloy na nanalig sa ating Panginoon dahil ang lahat naman talaga ng bagay ay kusang ibibigay sa tamang panahon. Ang aking ina ay si Emilia Arcilia Limbag. Susunod kong ipakilala ang aking ama. Siya ay si Edison Delfin Gaas, tubong taga Iloilo. Isa siyang Ilonggo, kaya nakikita namin sa kanya kung paano siya napaka-sweet at mapagmahal na ama sa aming kanyang siyam na anak. Naalala ko pa dati, napakalasing ko ng aking ama. Buti na lang talaga, nakilala niya ang Diyos at ngayon ay nagbago na. Siya ay 73 gulang na, 73 years old na po ang aming papa. Pero siya ay nanatiling malakas, malusog at higit sa lahat, mas lalo niyang pinapatibay ang kanyang pananalig sa Diyos na may kapal. Isusunod kong ipakilala ay ako na inyong laging minahal at sinuportahan dito sa journey ng aking pagbablog. At bago ako magpakilala, syempre, hindi ko po kakalimutan ang magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy na pagmamahal at pagsuporta dito sa ating channel. Ako nga po pala, si Michelle Arcilia Limbag Delfin Gaas Himulatan. Ako po ay nag-asawa na at merong 3 anak. Isang grade 9, isang grade 3, at isang 2 taong gulang. Abangan na lang sa susunod na vlog para mas maintindihan at malaman nyo ang kwento ng aming buhay at ipakilala namin ang aming kasama, asawa, at partner sa buhay. Ako po ay isang deep ed teacher at isang teacher vlogger. Ang sumunod naman at pangalawa sa aming magkakapatid ay si Edith Arcilia Limbag Delfin Gaas Piligrino. Siya ay meron na ring asawa at 36 na taong gulang na. Siya ay meron ding 3 anak. Una siyang nag-asawa sa amin. Siya ay merong grade 11, grade 9, at isang grade 7. Siya ay isa ding teacher na pumasa sa LAT exam pero hindi pa siya nagtuturo sa ngayon dahil nai-enjoy niya pa ang kanyang trabaho kung saan nandyan siya sa malaking kumpanya na tinatawag nilang Amikasa. Pero sinubok niya ngayong taon na mag-apply sa Department of Education kaya antay-antay na lang tayo baka siya ay tawagan at maging isang ganap na guro sa public school. Ang pangatlo sa aming magkakapatid ay si Joed Arcilia Limbag Delfin Gaas na may 34 na taong gulang na. Siya ay isa ring guro sa Department of Education
na mayroong 2 anak na babae, isang grade 8 at isang grade 1. At syempre, merong isang asawa. Ang kanya na pangasawa ay isang agbong na tubong hasaan Misamis Oriental. Ang sumunod ay ang pang-apat sa aming pamilya, ang kambal. Sila ay sina Vilma at Welma Arcilia Limbag, Delphine Gaas. Silang dalawa ay parehas na mga lesbian kaya hindi pa na nag-asawa pero meron silang mga partner at girlfriend sa buhay. Silang dalawa ay parehas na OFW. Si Welma ay galing ng Malaysia. Umuwi dahil meron siyang karamdaman. Sa susunod na video ay inyong malalaman. Ang isa naman ay si Vilma o tinatawag na Abing dahil yung isa Awing, siya naman si Abing. Si Abing ay galing ng Hong Kong at kakauwi lang noong August 3, 2026. Hindi man sila pinalad at hindi nakapagtapos ng college dahil mas pinili nila ang magtrabaho sa murang edad upang makatulong sa magulang. Ang sumunod naman ay ang junior ng aking papa, si Edison Gaas Jr. na taga Cotabato. Sa Cotabato siya ngayon nakatira dahil doon niya naman nakilala ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso. At meron silang 2 anak na si Sean at saka si Shan. Si Sean ay isang grade 1 at si Shan na isang 4 months old baby pa lamang. Siya ay hindi rin pinalad na makapagtapos ng kolehiyo dahil pinili magtrabaho at ngayon ay isa namang driver at businessman sa aming magkakapatid. Baka may tanong nyo kung bakit graduate ako, yung sumunod sa akin at yung kapatid kong lalaki. Pero bakit ang kambal at si Edison ay hindi nakapag-graduate? Sinabi ko na po sa inyo, kami ay isa lamang mahirap na pamilya at kanya-kanya po namin itinataguyod ang aming mga sarili para makapagtapos ng aming pag-aaral. Abangan na lang sa susunod na mga video para mas lalo nyo po kaming makilala at kung bakit naging ganito ang takbo ng aming mga buhay. Ang sumunod na aking pakilala sa inyo ay si Ryan Gaas. Siya ay 28 years old at nagtuturo sa Liceo de Cagayan. Isa ding guro na pumasa sa LAT exam at syempre ngayon ay nag-aaral ng kanyang Masters in English degree. Siya ay nanatiling binata pa lamang at puno ng pangarap. Kaya abangan pa natin ang kanyang journey at mga achievements na laging ipinagmamalaki ng aming pamilya. Ang pangwalo sa aming kapatid ay si Kemp Brian Gaas. Siya ay nag-aaral ng criminology at hindi sinuwerte sa kanyang pagpupulis kaya siya ngayon ay nagtatrabaho bilang isang leadman ng napakalaking kumpanya dito sa amin sa Mindanao, ang Pilipinas Cow Incorporation. At ang panghuli ay ang pinakabunso sa aming magkakapatid. Siya ngayon ay buntis para sa kanyang ikalawang anak. Siya ay 24 na taong gulang na. 9 kaming magkakapatid at parehas po kaming nagmamahalan, meron mang awayan, pero ang importante, nanatiling nagkakaintindihan at nanatiling nag-uunawaan. Bawat isa ay makanya-kanyang buhay, bawat isa ay iba-iba ang kaugalian, pero iisa pa rin ang aming mga magulang, kaya iisa pa rin ang aming puso at isipan. Kaya sa lahat po ng aming mga tagasunod, subaybayan nyo po ang sumunod na mga video para lalo nyo pang makilala ang Limbag Gaas family. God bless! Ayun guys, hulatan na niya actually. Tapos nalamig gihulatan diri isa o. Asa bida-bida dira. Kaya gihulatan ay. Tara o, kay Dugay, kay Abo. Salamat, nami boy Elias dere. Among Elias, and then nasa ang isa kay tara sa pamilya na yung sa imra daw pulos dere. Among boros ni so. Ano yung anak ko?